Ah, mga kababayan, eto dito tayo kay Sarah. Namimiss ko si Sarah. Ma'am Jenny, hello po. O, namimiss ko si Sarah eh. Ano ba yan, Kent? Nako, mga kababayan. Ito nakakagulat. Nakakagulat. Kahit ako po, nagtaka din po ako. No? Nagugulat ako, nagtaka din po ako kung bakit nagkaganon. Una, ganito siya, mga kababayan. Si Mary Grace Piatos, no? Si Mary Grace Piatos ay hawak na pala ni Jinky Luistro. Ito nagtataka ako mga kababayan. Paano nangyari ito? Paano nangyari na si Mary Grace Piatos, ang controversial na pangalan na tumanggap ng confidential fund ni Sarah, ay isa sa mga witness na lalantad laban kay Sarah at magsalita na siya ay nakatanggap at binigyan. Sir Jeffrey Agbanawag, ayan, may glove shout out po. Lynn Sulat, hello po kay Mami Susan Vergara. Nagtataka ako mga kababayan, paki-comment. Naniniwala ba kayo? Di ba? Haharap daw. So ngayon, kung hindi man totoong pangalan ang Mary Grace Piatos kasi confidential nga, tapos haharap at aminin, patay si Sarah. Diba? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama. Actually mga kababayan, kasi kanina nakita nyo na isa si Sulaika Lopez na witness sa paggamit ni Sarah ng confidential fund na mali. Kung ako kay Sulaika Lopez, no, aminin ko na totoo na may confidential fund. Pero play safe lang. Bakit? Siyempre hindi ko ididiin si Sarah. Pag idiin ko yun, babalikan ako eh. Aminin ko lang, oo, totoo po yan. Yes, totoo po yan. At least hindi ako makakasuhan. Diba? Kasi mamili si Sulaika. Manatili siyang magsinungaling, makulong siya, o aminin niya ang totoo na may confidential fund pero wala na siyang ibang sabihin. Yes or no lang. Pag sinabing yes, tama. Pag sinabing no, hindi. Ganun lang. Kasi kung pag tinanong ka, totoo ba na may confidential fund? Pag sinabi ni Sulaika Lopez, ay ganito po kasi, ay ganyan po kasi, baka makontempt na naman siya at mangisay na naman siya dyan, natatakbo na naman ng hospital. Diba? Baka magwala na naman si Sarah at muntik na mabagsakan ng pinto ng ambulansya. Tapos sisigawan niya, wag kayong bakla! Baka gagano na naman siya. Diba? Kung ako kay Sulaika, di sige, pwede niyo ko gawing witness. Yes or no lang naman. Pag sinabi ko, yes. Pag sinabi, totoo ba na ganyan? Yes. Pag sinabi, yes. Wala naman kaibang, bakit magagalit pa ba si Sarah? Wala kang mga ibang sinabi? Play safe na lang ba? Nakakapagtaka lang mga kababayan. Sino kaya to si Mary Grace Piatos? Pinagdiinan pa naman ni Bato na marami daw Piatos sa Davao. Mga apelyido Piatos. Kung maraming Piatos sa Davao, bakit walang birth certificate itong nakuha ng ano? Siguro mga kababayan, no? Sa dinami-dami ng kanilang investigasyon, siguro nalaman na nila na ang Mary Grace Piatos ay hindi talaga totoong pangalan. Alias lang yan. Sa mga hindi po nakakaintindi, kahit sabihin ni Sarah dyan, Kent Garcia, pwede. Yeah? Pero alias yun, kasi confidential nga naman. Mga DDS lang naman din nakakaintindi dyan eh. Confidential. So malamang pwede kang gumamit ng alias. Ang tanong ngayon, yung alias-alias na yun ay lalabas nga. Ang tanong, paano si Sarah? Si Mary Grace Piatos. Mga testigo para sa article of impeachment of confidential funds misuse, sina Lopez at Mary Grace Piatos. Gayun din ang self-confessed badman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at isang nagnanalang Richard Babagay upang i-corroborate patunayan. Hindi kaya yan si Mary Grace Piatos? Ayan yung inabutan ni Ramil Madriaga ng pera? Kaya nalaman ng House Prosecutors na sino si Mary Grace Piatos? Hindi kaya yung
sa affidavit ni Ramil Madriaga na yung, di ba ang sabi nila 11 days daw. Ang sabi ni Ramil Madriaga, nagkamali po kayo. Hindi po 11 days, almost 24 hours lang po. Inabot ko mismo. Baka yung inabutan ni Ramil, yun si Mary Grace Piatos. Di ba? Ito, ano lang po, opinion ko lang to ha. Kasi kung hindi natin alam sino si Mary Grace Piatos, baka nga yan yung inabutan ni Ramil Madriaga. O di kaya baka yan yung taga-release ni Sara para ipahatid kay Ramil Madriaga. Di ba? Kung merong Mary Grace Piatos si Sara, di ba si Saldico merong Mark Tiksay? Di ba? Oh. Kung si Saldico may Mark Tiksay na taga-abot doon sa mga bagmen, di si Mary Grace Piatos, yan yung taga-abot, no? Kay Ramil Madriaga, kay ganito, kay ganyan, kay ganun. Nako mga kababayan, mukhang hala. Kasi kung may Mary Grace Piatos, mayroong Mark Tiksay. Patibayin ng mga alegasyong ibinabato sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, testigo rin ng prosekusyon si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Para naman ito sa article of impeachment na hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Nako! You have listened to the testimony now before. Sa mga hindi nakakaalam ha, sino si Arthur Carandang? Balikan natin ang mga kwento ng kapanahonan ni Digong, no? Yung buhay pa ang mga pangit at yung mga bobo nagsama-sama, no? Tapos ngayon paunti-unting nawala. Nung panahon ni Digong na isang presidenteng manyakis na kriminal na masamang damo, matagal mamatay, hanggang ngayon kinagat-kagat ng uwak yung yung stand-in niyang kinagat-kagat ng uwak. Sabi naman nga nagko-comment, malapit na daw si Digong kasi kinagat na ng uwak. Sinong nakapanood nun? Ngayon mga kababayan, ganito po yan. Ito si Arthur Carandang, ito po yung naglabas ng salin ni Digong. Nung nalaman ni Digong na inilabas ni Carandang, kiniligwak ganern, carjack si Carandang, tinanggal. Bakit? Kasi si Carandang is part po ito ng ombudsman noon. Nilabas ni Carandang yung salin ni Digong, ligwak si Carandang. Bago na ligwak si Carandang, ibinigay kay Trillanes lahat ng kopya. Kung hindi guilty si Digong, ba't yan niligwak si Carandang? So ibig sabihin, yung si Carandang, mata ni Trillanes yun sa ombudsman. Sa mga hindi nakakaalam, siya po si Carandang. Niligwak ni Digong, dati siyang trabahante ng ombudsman. So, si Carandang mismo, isa sa witness na, walang takas talaga to, tragis na yan. Trillanes, and there was mentioned in his testimony before the Committee on Justice the role or participation of Atty. Carandang. Layo ng gagawing pagpresenta sa paglilitis ng prosekusyon sa dating ombudsman official na patunayan ang ginawa nitong investigasyon sa bank accounts at transactions ni VP Duterte at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Carandang po ang may alam noon mga kababayan yung mga bank transaction nila. Kasi di ba naglabas si Martires ng panukala noon na bawal buksan ang mga salin maliban na lang kung hingi ka ng permission sa isang politiko na buksan ang salin niya. So, kung hindi siya papayag, wala kang magawa. Pero ngayon si Buying, lahat open na. Bawal na itago-tago. Meron palang batas na gano'n, no? Na nakasulat sa konstitusyon na kailangan ang salin is public. Pwede mo pala yung i-private. So, tanong ko ngayon, hindi ba silent martial law nung panahon ni Digong? Bakit may gano'n? May sariling batas si Digong. Pero inyo, nasa konstitusyon yan, lahat ng ari-arian, kayamanan, salin ng politiko ay public nakakakita. Pero bakit nung panahon ni Digong hindi pinapakita sa publiko? So ibig sabihin, silent martial law nga. May sariling dikta. Ang lolo niyong manyak. Malapit na pa nang mamatay yun kasi pinapatong-patungan na ng uwak yung ano niya. Galit na galit nga si nanay, yung standee pinatungan ng uwak. Kita nyo mga kababayan. So ibig sabihin, may sariling batas si Digong. Continue. Gayun din upang matukoy ang resulta ng ginawa nitong investigasyon, tinatawag ng dismissal ng Administrasyong Duterte.
si dating overall Deputy Ombudsman Carandang noong 2018 matapos itong ihayag ang ginawa nitong bank investigation kay dating Pangulong Duterte. Naku. Pero kalaunan, nagdesisyon ng Korte Suprema na walang otoridad si dating Pangulong Duterte para i-dismiss si Carandang. Diba? Naglabas ng desisyon ang korte na walang power si Digong na i-dismiss si Carandang. So ako kay Carandang noon, kung ilang taon ako walang trabaho, ilang taon ako walang sahod, ilang taon ako walang tawag dito retirement, ipapa-refund ko yun for how many years, how many months, no? Kailangan ibalik talaga sa akin yun, mga kababayan. Biruin mo, tinanggal siya, tapos ilang taon siyang walang sahod, tapos ilang taon siyang walang retirement fee, 'di ba? Tapos ngayon ang desisyon ng korte, bawal yung mga damages. Naku, ako no kay Carandang ipapabalik ko talaga lahat yung sinasahod ko, ilang libo yung sinasahod ko sa loob ng ilang taon akong tinanggal ni Digong. Kaya tingnan mo si Digong ngayon, laki ng karma, 'di ba? Hindi na makauwi-uwi. Diktator talaga si Digong. Dito pa lang ang patunay na diktador si Digong. Bakit? Bakit niya pinapatanggal si Carandang? Wala naman pala siyang power. Di ba? Diktador. Samantala, para naman sa article na matinding pagbabanta at inciting to sedition, kabilang sa ipepresentang testigo ng prosekusyon ay si Abby Andres, ang court sheriff na nasaktan ni VP Duterte ng alkalde pa ito ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Isa pa, mga kababayan, ako, ang dami pala nilang mga witnesses, no? Kasi bakit, mga kababayan, yung sheriff na nilagyan ni Sara ng kaimito sa mata. Asa ang sheriff? Gaingon mo ko ni mo, hulaton ko ni mo. Kay naluoy ko ng mga tao. Dagiblang ayaw na yun. Nagkaroon ng kaimito sa mata. O ngayon, makukuha na ni sheriff ang hustisya na kung saan brinakayan ni Sara. Asa ang sheriff? Gaingon man ko ni mo, hulaton ko ni mo. Gaistoryahay naman pang duwa. Bibubog ni Sara. Nagkaroon ng kaimito ang mata. Kita niyo yung sheriff? Nangitim. Akala ko nga nakainom lang ng kape, sobrang puyat pala, ay bag pala yun na maga. Isa din pala sa witness. Nako. Itong patunayan may kakayanan o tendency umano si VP Duterte na gumamit ng karahasan o salita. Totoo yun. Meron talaga si Sara Duterte na tendency gumamit ng kaharasan. Bakit? Kasi po, una, ang sheriff, dinala lang niya ang papel galing sa korte na nagsabing bawal tumira ang squatter doon. Sumunod lang siya kung anong desisyon ng korte na paalisin ang mga squatter doon. Pero anong ginawa ni Sara? Binugbog niya. Wala namang kinalaman ang sheriff doon. Kasi sumunod lang naman siya. Sabi nga ni Larry doon, diba? Kita ninyo? Yung sheriff, wala namang kasalanan, binubugbog niya. Klarong-klaro, diba? Klaro, ana. Di ba guna klaro ang sheriff? Sumunod lang siya kung anong utos ng korte, binugbog siya ni Sara. Ikaw, kung alam mong abogado ka, bakit mo bubugbugin? Para saan? Magmukha kang hero sa mga squatter? At kayo naman mga squatter, kakapal ng mukha ninyo, hindi nyo lupa yan. Pag pinaalis kayo ng may-ari, magsialis kayo. Diba? Porkit ba meron kayong mayor na nagpagtanggol sa inyo, tawagin yung hero? Tama ba yun? Kahit saan po sila mag-abot, mali ang ginawa ni Sara. Una, bakit nga ipagtanggol yung mga tao sa squatter na alam naman ng mga taga-squatter na hindi nila lupa yung tinitirikan nila? So ano nang karapatan ng may-ari ng lupa? Wala na. Kasi ang may karapatan yung squatter na, hindi po pwede yung ganun. Mga kababayan, kung ako may-ari ng lupa, tinirikan ninyo dyan na wala kayong paalam sa akin, tapos pag kukunin ko magagalit kayo, ano kayo, hilo? Diba? Kayo, nagtrabaho kayo sa abroad, nagpagod kayo bilang OFW, nakabili ka ng lupa, tapos tinirikan ng ibang tao na hindi naman nila ang pagmamayari, tapos ngayon ang bawiin mo, talo ka. Kasi yung mga natumirik doon ang may-ari na, sana? Di ba na pwede? Nabuang na makipagpatayan, biyago ko gipayo, gipaguran ba na ako ng lupa.
Tapos puyaan lang og laing tawo, dayon og mo bawi na nimo. Masuko ang mayor, tapos magdala ka ngayon ng sheriff galing sa korte. Bablakayan pa. Oh, ayun, naging witness. Diba? Kahit sino po tatanungin natin, hindi po ganun yun. Walang ganun, Mars. UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa bagay, sabi nga naman ni Digong, either born or hindi sila Pilipino or Chinese, ma'am, prangkahan tayo. Politiko ako, kailangan ko boto. Utang ina, sa squatter ka tira, butante kita. Safe ka. Kung sino pa yung... Sa bagay mga kababayan, hindi naman po ako nagtaka kung bakit mahal ni Sara ang mga land grabber. Di ba? Hindi na ako nagtataka. Biruin mo si Madriaga, humihingi ng tulong kay Sara, mas pinaburan pa niya si Harry Roque. Oh, so hindi na ako nagtaka. Mga squatter nga, kinampihan niya kaysa dun sa may-ari ng lupa eh. So Sara, may reflection. Hindi na ako nagtaka kung bakit mas mahal ni Sara ang mga land grabber kaysa sa mga owner. Yung may-ari ng lupa na ngailangan ng hustisya, nagpadala ng sulat mura sa korte, binugbog yung sheriff. Si Madriaga, tinulungan yung mga niland grab ni Roque. Oh, pinakulong si Madriaga, si Roque kinampihan. Ya, kita nyo? Love the land grabber. Oh, hindi na ako nagtaka. Perfect, di ba? May ebidensya, may pinagmulan, may pinagkukwaang rason. Sheriff nga binugbog dahil mas mahalaga ang squatter eh. Paano pa si Harry Roque? Mas kampihan niya yun na land grabber eh. Squatter nga kinampihan niya. Wag ako.